Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na at nagtatanong kayo ngayon kung saan kayo nakaka-retire ng mas malaki sa GSIS o sa SSS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang sagot sa tanong na yan ay maaring magbago ng buong retirement life ninyo. Hindi ito biro. Maraming Pilipino ang nag-retire na hindi nila alam na may mas malaking pera silang natanggap kung ibang desisyon lang ang ginawa nila noong araw. At ang pinakamasakit, wala silang nagpaliwanag sa kanila. Kaya nandito ako ngayon para maging ang kaibigan ninyo sa mesa, yung taong sasabi sa inyo ng totoo, ng simple at ng malinaw. Isipin ninyo ito. Si Lola Cora, dating guro sa public school sa Cebu. 35 taon siyang nagtrabaho para sa gobyerno. Nag-retire siya sa edad 60 at ngayon ay tumatanggap siya ng mahigit 18,000 bawat buwan mula sa GSIS. Ngunit ang kanyang kapatid na si Lola Belen na nagtrabaho sa isang pribadong kumpanya ng halos parehong bilang ng taon ay nakakakuha lamang ng 5,200 bawat buwan mula sa SSS. Magkapatid sila, magkahalintulad ang kanilang sakripisyo. Ngunit ang kanilang pensyon napakalayo ng agwat. Bakit ganito? At paano ninyo malalaman kung saan kayo mas makikinabang? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Huwag kayong mag-click away. Ang susunod na sa minuto ay maaring sulit na sulit para sa inyong kinabukasan. Una, linawin natin ito ng maayos. Ang GSIS o Government Service Insurance System ay para sa mga empleyado ng pamahalaan, mga guro, pulis, sundalo, mga kawani ng LGU, mga doktor at nurse sa government hospitals, at lahat ng nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno. Kung kayo ay naging bahagi ng serbisyong sibil kahit kailan, kayo ay miyembro ng GSIS. Ang SSS naman o Social Security System ay para sa mga pribadong sektor na manggagawa, mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, negosyo, at maging mga self-employed o voluntary members. Kung kayo ay naglingkod sa isang pribadong kumpanya, isang BPO, isang pablika, o kahit madasawa kayo na nagparehistro bilang voluntary contributor, kayo ay miyembro ng SSS. Ngayon, may isang napakahalagang tanong na madalas itanong sa akin ng mga seniors. Paano kung nagtatrabaho ako sa parehong gobyerno at pribadong sektor sa iba't ibang panahon ng aking buhay? Ang sagot, maaari kayong magkaroon ng dalawang pensyon. Isa mula sa GSIS at isa mula sa SSS. Basta natutugunan ninyo ang minimum contribution sa bawat isa o ito ay isang lihim na benepisyo na halos walang nakakaalam. Kaya huwag ninyong basta ipagpalagay na isa lang ang para sa inyo. Pag-usapan natin ang pera. Ito ang bahagi na talagang mahalaga. Ang GSIS pension ay kinukwenta batay sa inyong average monthly compensation o AMC at ang bilang ng inyong years of service. Ang formula ay ganito. Ang inyong pensyon ay katumbas ng 37.5% ng inyong AMC para sa unang 15 na taon ng serbisyo at dagdag na 2.5% para sa bawat karagdagang taon na higit sa 15. Kaya ang mas matagal kayong naglingkod at mas mataas ang inyong sahod nung huling mga taon bago kayo mag-retire, mas malaki ang inyong pensyon. Halimbawa, kung ang inyong average na sweldo sa huling 3 taon ay 30,000 bawat buwan at kayo ay naglingkod ng 20 taon, ang inyong GSIS pension ay malamang na nasa pagitan ng 15,000 hanggang 20,000 o mas mataas pa bawat buwan. Para sa maraming retires, ito ay mas malaki pa kaysa sa kanilang aktibong sahod noong una silang nagsimula sa gobyerno. At dito pa lang makikita na ninyo ang kaibahan. Ang GSIS ay dinisenyo upang maprotektahan ang mga naglingkod sa bansa, at ang sistema nila ay kinikilala bilang isa sa pinaka-generous na government pension programs sa buong Asia. May isa pang espesyal na bagay sa GSIS na dapat ninyong malaman ang survivorship pension. Kung kayo man ay pumanaw,
Ang inyong asawa ay patuloy na makakatanggap ng 50% ng inyong monthly pension habang buhay. Kung wala kayong asawa ngayon, ang inyong mga anak na wala pang 21 taong gulang ay tatanggap din ng bahagi nito. Ito ay isang napakahalagang proteksyon para sa inyong pamilya na hindi dapat balwalain. Ngayon naman, pag-usapan natin ang SSS. Ang SSS pensyon ay medyo naiba ang paraan ng pagkukwenta. Ito ay nakabatay sa inyong Credited Years of Service o CYS, ang bilang ng inyong Monthly Salary Credits o MSC, at ang inyong average monthly salary credit sa huling 60 buwan bago kayo nag-retire. Ang formula ng SSS ay may tatlong paraan ng pagkukwenta, at ang pinakamataas sa tatlo ang siyang gagamitin. Ngunit para sa karamihan ng mga retires na nagbayad ng average o mataas na contributions, ang resulta ay karaniwang nasa pagitan ng 2,000 hanggang 18,000 bawat buwan. Ang minimum pension ngayon para sa SSS ay 2,000 bawat buwan para sa mga may 10 hanggang 19 credited years at 2,400 bawat buwan para sa mga may 20 credited years pataas. Ngunit huwag kayong malungkot kung mababa ang inyong SSS pension kumpara sa GSIS. Dahil ang SSS ay may kasamang maraming iba pang benepisyo na makakatulong sa inyo. Halimbawa, ang SSS Retirement Lump Sum. Kung hindi kayo kwalipikado para sa monthly pension dahil kulang ang inyong contributions, maaari kayong makatanggap ng isang beses na malaking halaga na katumbas ng total ng inyong contributions plus interest. Minsan, mas malaki pa ito kaysa sa makokolekta ninyo sa buwan-buwan kung maiksi lang ang inyong buhay. May isa ring importanteng alerto para sa mga SSS members, ang 13th month pension. Bawat Disyembre, ang SSS ay nagbibigay ng karagdagang buwan ng pensyon. Ito ay automatikong ibinibigay sa lahat ng active pension recipients, kaya siguraduhing nakatala kayo ng tama sa kanilang sistema para hindi kayo malagpasan. Ngayon, ilalagay natin ang lahat sa isang malinaw na larawan. Kung ang isang government employee at isang private employee ay parehong kumita ng 25,000 bawat buwan sa loob ng 30 taon, ang GSIS retiree ay malamang na makakatanggap ng 12,500 hanggang 16,000 bawat buwan. Ang SSS retiree na may parehong sahod ay makakatanggap ng humigit kumulang 25,000 hanggang 12,000 bawat buwan depende sa kanilang aktual na contributions at MSC. Ang agwat ay malinaw at ang GSIS ay karaniwang nagbibigay ng mas malaking buwan ng pensyon. Ngunit huwag kayong magmadaling magsabi na mas maganda ang GSIS palagi. Dahil sa ilang kaso, ang SSS ay may mas maraming flexibility. Ang SSS ay nagbibigay ng partial disability pension, sickness benefits, at kahit maternity benefits para sa mga mas bata pang miyembro. Ang GSIS naman ay may bahay at sasakyan loan programs na may mas mababang interest rates. Isang benepisyo na maaring nagamit ninyo nung aktibo kayong nagtatrabaho. Ang pinakamalaking kaibihan, ang GSIS pensyon ay mas direktang nakabatay sa inyong sahod at taon ng serbisyo sa pamahalaan. Kaya ang mga matagal na naglingkod sa gobyerno ay talagang mas malaki ang natatanggap. Ang SSS naman ay mas flexible at mas accessible para sa mas malawak na populasyon ng mga manggagawa. Ito na ang bahagi na gusto ko talagang ipunto sa inyo mga kababayan dahil maraming seniors ang nagpalampas ng pera dahil hindi nila alam ang mga ito. Una, ang GSIS Pension Differential. Kung nag-retire kayo noong mga nakaraang taon at hindi kayo nakatanggap ng tamang adjustment sa inyong pensyon, ayon sa mga bagong sahod scale ng gobyerno, maaari kayong may natitirang pension differential na hindi pa naihahatid sa inyo. Makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na GSIS office at humingi ng pension review para malaman kung may kakulangan sa inyong natatanggap. Pangalawa, ang SSS Condonation Programs. Paminsan-minsan ang SSS ay nag-aalok ng amnesty
o condonation para sa mga self-employed o voluntary members na may naiwan na delinquent contributions. Kung kayo o ang inyong mga anak ay may gap sa SS contributions, sulitin ang ganitong mga programa kapag inanunsyo ito ng SSS. Pangatlo, ang tax implications. Ang GSIS at SSS pension sa Pilipinas ay kasalukuyang hindi binubuwisan. Exempted sila sa income tax ayon sa ating batas. Kaya ang inyong buong monthly pension ay para sa inyo. Ngunit, kung kayo ay may karagdagang kita tulad ng upa sa lupa o bahay o negosyo, ang karagdagang kita na yon ay maaring taxable pa rin. Huwag hayaang ang hindi pagkaalam sa batas ay magdulot ng problema sa inyo sa BIR. Pang-apat, ang dependent benefits ng GSIS. Kung kayo ay may permanenteng disability o matinding sakit, ang GSIS ay may disability pension na maaari ninyong i-avail kahit bago kayo mag-retire sa edad 60. Ito ay isang benepisyo na madalas na hindi ina-apply ng mga miyembro dahil hindi nila alam na kwalipikado sila. Pag-usapan naman natin ang mga practical na bagay, ang mga gawin ninyo para hindi kayo maantala, mahirapan o malinlanang sa opisina para sa GSIS. Una, siguraduhing updated ang inyong GSIS e-card at na-link na ito sa inyong ATM account. Maraming retirees ang naantala ang kanilang pensyon dahil hindi pa nare-release ang kanilang e-card. Pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch at humingi ng Pensioner's Record Verification. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, marriage certificate kung may asawa kayo, at birth certificates ng inyong mga dependent na anak. Kung mayon kayong dapat i-update sa inyong beneficiaries, halimbawa kung ang inyong asawa ay pumanaw na at gusto ninyong palitan ang inyong anak, gawin ito agad bago pa lumipas ang mas maraming buwan. Para sa, i-download ang MIS app o mag-register sa online portal para makita ninyo ang inyong contribution history at pension estimate. Maraming seniors ang nagugulat na may missing contribution sila na hindi nila alam. Mga buwan na hindi na ibayad ng kanilang employer noong aktibo pa sila. Kung may ganitong nangyayari sa inyo, mag-file ng complaint sa SSS Contributions Posting Department. Kayo ay may karapatang ipagtanggol ang inyong sarili. Isa pa, kapag pumunta kayo sa opisina ng SSS o GSIS, pumunta ng maaga ideally bago mag-8 lang ng umaga para hindi kayo mahirapan sa mahabang pila. Magdala ng lahat ng inyong original na dokumento at mga photocopy at huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa kanilang frontliner staff. May karapatan mong malaman ang lahat ng detalye ng inyong pensyon. Ngayon, para sa mga seniors na may pagpipilian, halimbawa, yung nagtatrabaho sa gobyerno at nagplaplano palang mag-retire, narito ang ilang estratehiya. Una, mag-retire sa tamang oras. Ang GSIS pensyon ay lumalaki habang mas matagal kayong nagtatrabaho. Kung kaya pa ninyong magtrabaho hanggang 65 kaysa 60, ang inyong monthly pension ay maaring tumaas ng 3,000 hanggang 6,000 bawat buwan, isang malaking pagkakaiba sa loob ng maraming taon. Pangalawa, kung kayo ay malapit ng mag-retire at mayroon kayong utang sa GSIS tulad ng housing loan or policy loan, subukang bayaran muna ito bago kayo mag-retire. Ang mga utang na ito ay maaring bawasan ang inyong net pension na matatanggap bawat buwan, at iyon ay isang clawback na marami ang hindi inaasahan. Pangatlo, para sa mga SSS members, kung kayo ay papalapit na sa 60 at may kakayahang dagdag na mag-voluntary contributions sa pinakamataas na MSC bracket hanggang inyong regular retirement age, gawin ito. Kahit 1 taon o 2 ng mas mataas na contributions ay makakaapekto sa inyong final pension computation. Mga kababayan, ang pundasyon ng inyong kapayapaan sa pagtanda ay ang inyong pensyon. Hindi ito isang regalo.
Ito ay ang bunga ng inyong mga taon ng pagsasakripisyo, ng pagtatrabaho ng maaga at pag-uwi ng huli ng paglilingkod sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Kaya huwag hayaang kawalan ng impormasyon ang mag-agaw ng pera na para sa inyo. Kung kayo ay miyembro ng GSIS, alamin ang inyong exact pension computation ngayon. Kung kayo ay miyembro ng SSS, i-check ang inyong online account. At kung kayo ay miyembro ng pareho, binabati ko kayo dahil mayroon kayong dalawang pinagkukunan ng kita sa inyong pagtanda. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapatid at kapwa seniors dahil ang impormasyon ay mas makapangyarihan kung ibinahagi. At kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong specific na sitwasyon, tungkol sa inyong pension computation, o tungkol sa anumang benepisyo na hindi ninyo maintindihan, ilagay ninyo ito sa comment section sa ibaba. Nandito ako para sumagot. Ingat kayo lagi, mahal na mga kababayan. Ang inyong kinabukasan ay nararapat sa pinakamahusay na pag-aalaga at nagsisimula ito sa kaalaman. Yeah,